Hi, kamusta po? Ako po si Hijam. Pag-uusapan natin ngayon tungkol sa Rakuten Mobile. Ang topics natin, ang Rakuten Mobile, magkano ba buwan-buwan bayad ng Rakuten Mobile? Okay ba yung internet? Di pa mabagal sa labas ang Rakuten Mobile? Tsaka, nakaka-buisit yun. Rakuten Link. Mamaya ikukwento ko to. Tapos, bago ka gumamit ng Rakuten Mobile, pag-usapan natin. Kasi, kung hindi mo alam kung ano yung Rakuten Mobile talaga, baka may stress ka after lumipat ka sa Rakuten Mobile. Sige, pag-usapan muna natin. Magkano ba ang buwan-buwan ng bayad sa Rakuten Mobile? Ito, tingnan natin. Sa isang buwan, kung hanggang 3 GB lang yung ginamit mo, kasama na yung tax, 1,078 yen lang ang babayarin mo. Kaso kung lumabas ng 3 GB hanggang 20 GB, 2,178 yen. Tapos kung lumabas na ng 20 GB, 3,278 yen na. Kaya kahit gumamit ka ng 100 GB, 200 GB, hindi ka na babayad ng mas mataas pa dito sa 3,278 yen. Kaya mura lang, no? Ito naman, nakasulat dito, Saikyo Kazoku Program. Ibig sabihin nyo, kung may kasama ka, may pamilya ka, nag-setto kayo, dalawa kayo gumagamit ng Rakuten Mobile, medyo mura, 100 yen, no? 110 yen, magiging mura. Tapos ngayon ang Rakuten Mobile, may isa siyang campaign, Rakuten Saikyo Unext. Kasama yung Unext gumamit ng Rakuten Mobile, ang buwan-buwan mong bayad, 3,000 lang. Kaso ito nakasuot, 3,000, ano to, no, set to. Kaya sa totoo, 3,200 ang babayarin mo. Ang ibig sabihin na Unext to, sa Japan to galing eh. Yung Japan ng kumpanya ang gumawa ng service na to. Para siyang Netflix, Amazon Prime ng Japan ng company gumawa. Kaso makaka-note ka ng mga palabas sa Amerika, yung Hollywood movie, at saka Japan ng palabas, anime, para siyang Netflix. Kaso ang buwan-buwan, kunyari, magkukontract ka ng Unext ng hindi kasama yung Rakuten, mahal to. 2,000, almost 2,300 yung buwan-buwan ng bayad mo. Ang Netflix sa Japan, kung kasama yung commercial, kunya manunod ka ng contents, tas kung manunod ka ng commercial, mura lang na 890. Kaso kung walang commercial, mga 1,600 yen, diba? Kaya mahal to. Kaso kahit bumayad ka ng 2,200, bibigyan ka ng 1,200 point buwan-buwan, makakabili ka ng mga bagong palabas sa Unext to. Bagong palabas ng katulad ng, tingnan natin. So yun na lang, mabagal kasi ang PC ko. Chromebook. Hindi siya Windows. Yung Google siya, diba? Tingnan natin. Yan. Kunya yan, Mission Impossible. Dito sa Japan, kailangan mo bumayad ng pera kasi ano pa to eh. Bago pa to eh. 400 yen. 400 yen. Yan. Para makamanood ka, 400 yen kailangan bumayad. Kaso kung nag-contract ka ng Unext, gusto babayad ka ng 2,200, kasi bibigyan ka ng 1,200 point, makapanood ka buwan-buwan ng mga bagong movie. Kaso kung hindi mo ginagamit yung point, lugi ka. Medyo sayang, diba? Kaso ito, sa Rakuten Mobile ng kasama yung Unext to, hindi ka bibigyan ng 1,200 point, kaya mag-ingat kayo. Yan, start kinen, ibig sabihin yun, para siyang campaign hanggang 2026 ng February hanggang January, ano lang siya, 3,200 lang.
Kasi kung lapas nun, magiging 4,200. Kaso mura na yon, no? Kasi ang Rakuten Mobile talaga, ang buwan-buwan ng bayad, ito kung lumabas kang 20 GB unlimited na, 3,278 yen. Tapos, dadagdagan mo lang ng 1,000, makakapanood ka na ng mga video, movie, drama, diba? Kaya kesa kumontract ka ng Netflix, medyo mura. Kaso, kung mas gusto nyo Netflix, choice yun. Sa choice nyo yun. Yan. Kaya ang topics natin umpisa, magkano ang bayad ng Rakuten. Buwan-buwan, unlimited, 3,278 yen. Kung isa kang tao ng sa bahay ka lang, sa labas hindi ka man nanonood ng mga video, YouTube, Facebook nang usap po sa video call, siguro okay na to sa inyo, 3 GB. Kaso kung kahit sa labas, madami kang pinapanood ng mga walang wifi ng lugar, 3,200 siguro mas okay na to. Sunod ng topics, okay ba yon internet? Di ba mabagal sa labas? Sa totoo, ako din gumagamit ako ng Rakuten Mobile. Sa totoong kwento ko, kung sumasakay ka ng train, nakatira ako dito sa may Tokyo, Chiba, Saitama, Kanagawa. Andyan ako madalas. Sumasakay ng train, pupuntang Kanagawa, pupuntang Chiba, pupuntang Saitama, trabaho. At saka sa train kasi wala akong magawa. Nanonood ako ng Unex, YouTube, mga video. Sa totoo, mabagal. Bago ka makapanood, kailangan ng mga 10 seconds, 15 seconds bago ka makanood. Kasi minsan din mabilis. At saka kung nasa mga lugar ka lang ng office, bahay, ganun, siguro hindi ganun kabagal. Kasi kung kadalasan gumagalaw ka, nakasakay kang train, nakasakay ka bus, kotse, habang nakasakay ka, manunood ka ng mga video, mabagal. Kung internet lang, okay naman, walang stress. Kaso kung mga Facebook, Instagram, kailangan i-load yung mga picture, mga video, mabagal, may stress yun. Yun yung yun yung advice ko, yun yung kwento ko. Dito sa may mga Tokyo, Chiba, ganun, Saitama. Ito naman, sunod ng topics, nakakabwisit yung Rakuten Link. Ano ba ang Rakuten Link? Yan, ganyan siya. Rakuten Link, ito siya. Ang Rakuten Mobile gumawa niyan. Kung tatawag tayo sa mga tao, iba ang ginagamit natin apply, diba? Apps, diba? Kaso, kung Rakuten Mobile lang gamit mo, kailangan mo gamitin to bago ka tumawag. Kasi kung hindi ka dito tatawag sa Rakuten Link, may bayad. Kasi kung ito yung gamit mo, walang bayad. Kahit umusap ka ng ilang oras, kahit 24 hours mag-usap ka, walang bayad. Kaso nakaka-stress tong Rakuten Link na to. Madami siyang madami siyang stress. Kunyari, namamatay siya minsan. Tapos kadalasan lumalabas dito yung commercial. May lumalabas dyan. Kaya bago mo pindutin yung gusto mo pindutin, napipindot mo yung commercial, yung ganun. At saka kung kadalasan kasi sa trabaho din ginagamit ko to araw-araw nag-uusap ako ng customer, ng kliyente, ng partner, ganun, nag-uusap-usap. Kadalasan mabagal, hindi mabagal,
hindi naririnig yung kung ano sinasabi. Masama yung connect siguro ng internet. At saka medyo malabo yung pagkarinig dahil siguro sa Rakuten link ng apps na to. Yun, nakakabuisit lang, stress. Yun, pang-apat. Bago gumamit ng Rakuten Mobile, kailangan ganito yung isip natin. May stress tungkol sa Rakuten link, tawag-tawag, tapos medyo mabagal sa labas. Kung pumunta ka sa bundok, hindi na nakakagamit. Kaya medyo stress. Kaso wag natin kalimutan ang Rakuten link mura. 3,278 yen na. Unlimited na to. Kahit ilang gamitin mong internet, maka-tethering ka pa. Ibig sabihin tethering, gamit mo yung cellphone mo. Yung cellphone mo, gamit, ginagawa siyang parang wifi. Yung cellphone mo magiging wifi router. Kahit gamitin mo yon, tapos i-connect mo sa computer mo, kahit ilang gamitin mo internet, wala talagang bayad. Huwag natin kalimutan yung tapos 3,000 lang yung bayad. Mura. Kahit malaking stress tong Rakuten link na to, kahit medyo malabo yung pagkarinig, kahit ilang oras ka mag-usap, walang bayad, kasama na sa 3,000. Oo. At saka sa ngayon may campaign, makakanood ka ng parang Netflix, Unext to, makakanood ka din ng mga video-video. Tapos, ang bayad mo 3,000 lang. Mura na yun. Tingnan natin yung ibang company. Dito sa Japan, malaking company tungkol sa cellphone. Docomo, au, SoftBank, dating Vodafone yan. Tas Rakuten Mobile. Tas itong nasa baba na to, mga mura siyang company. Kaso ang mga kadalasan murang company, konti lang yung internet. Kung madaming kailangan mong talagang madaming internet, mahal. Kunyari, tingnan natin. Yan, tingnan natin. Ang Docomo, kung unlimited ka, tas mag-isa ka lang, wala kang family ng discount, tas wala ka pang internet sa bahay, walang discount, 8,448 yen. Unlimited yan. au din, ganyan na 8,000. SoftBank, 7,000. Kaso ngayon December 2025. Ano ba yan? Balugtot lang ako. 2025 December ngayon. Medyo mataas na to ang SoftBank din, mga nasa 8,500. Ito din sa au, tumaas na to kaya 8,500 na to kaya same na sila, same price na sila. Kaya kung dito sa Japan, mag-isa ka lang, gagamit ka kukontract ka ng cellphone, tapos gusto mo unlimited, mga almost 10,000 yen nang kailangan mong bayarin. Itong Rakuten 3,000 lang, di ba? Kaya mura talaga siya, huwag natin kalimutan yun. Kaya kung gusto mo magtipid, ayaw magbayad ng yung buwan-buwan ng cost mo, gusto mo ibaba yung cost mo, ang pinakamaganda, wag ka gumamit ng internet para mura lang. Ayan, kunyari, kung 3GB ka lang, Pobo. Sa au to au company to, 990 yen lang. Diba? Kaya kung hindi ka gagamit ng madaming internet, magtsatsaga ka, hindi mo kailangang bumayad ng ganong kadaming pera. Kaso, hindi, kailangan ko ng madaming internet, ganun. Isang choice din tong Rakuten Mobile. Sorry na, balugtod sa Tagalog. Itong channel ko, kung ano yung buhay sa Japan, gagawin ko siyang video contents, ilalagay ko sa YouTube para maging help to sa mga Pilipino. Medyo balugtod ako at saka medyo hindi pa magaling yung pagkagawa ng
contents video ko, pag-aaralan ko. Pakunti-kunti gaganda siguro to. Salamat sa pagkanood. Bye-bye.